Hello mga ka-entrepinoy, si Sir Alvin po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-core na konsepto sa bookkeeping, yung accounting equation at yung double entry system. So kung gusto mong mas maintindihan kung paano ang pagre-record ng mga financial transactions mo sa iyong negosyo, eto na yon. So unahin natin yung accounting equation. Ang accounting equation ang pinaka-basic na formula sa accounting. Assets equals liabilities plus equity. So, ibig sabihin, ang lahat ng iyong asset ay dapat equal o balanse sa pinagsamang liabilities at equity. So, other way of saying it is, lahat ng pag-aari ng iyong negosyo o yung assets mo, assets ng negosyo mo, ay maaring nanggaling sa dalawang sources. Pwedeng ito'y galing sa utang o liabilities. O pwede rin namang nanggaling ito sa iyong mga sa sarili mong bulsa bilang entrepreneur. Ano? Pwedeng ito ay galing sa iyong sariling puhunan o yung ang tinatawag nating equity o ang iyong investments. Now, um, meron tayong tinatawag na expanded accounting equation. Okay? So, ang expanded accounting equation, aside dun sa kanina na assets equal liabilities plus equity, idinagdag pa dito yung income, tapos i-minus yung expenses. Ang ibig sabihin lang nito ay ditong makikita kung paano nakakaapekto ang iyong kita o income at ang mga gastos mo o expenses sa financial possession ng iyong negosyo. Palalakihin ng income ang iyong equity, paliliitin naman ng expenses ang iyong equity. Pero, ganun pa din, kailangan pa rin equal ang lahat ng iyong assets sa pinagsamang liabilities at equity, including yung mga income at expenses na dinagdag at binawas natin. Okay? So sa lahat ng pagkakataon, dapat ang asset ay balanse sa pinagsamang liabilities plus equity plus income minus expenses. Okay? Never magkakaroon ng pagkakataon na hindi balanse ang accounting equation. Ang susunod nating topic ay ang double entry system. So, ang ibig sabihin ng double entry system, sa bawat transaction mo o transaction ng iyong negosyo, palaging may isa o higit pang mga accounts ang affected na ide-debit mo o i-credit mo. Dapat bawat transaction mo, makaka-apekto ito sa at least dalawang account at palaging may debit, palaging may credit. At ang total ng bawat dinedebit mo at total ng lahat ng iyong kinikredit, dapat sila ay palaging equal o balance. Ganun ang double entry system ng pagbo-book keeping. Ngayon, ano naman yung tinatawag nating debit at credit? Okay? Ang debit at credit ay mga terminology na ginagamit sa accounting to indicate kung dadagdagan o babawasan mo ba ang isang account. So take note, hindi ibig sabihin ng debit ay dagdag at hindi ibig sabihin ng credit ay bawas. Okay? Ang debit ay pwedeng mga hulugang dagdag or pwede rin siyang mga hulugang bawas, depende kung saang account mo siya ginagamit. Okay? So, para malaman mo kung kailan mo ide-debit o i-credit ang isang account, kailangang maintindihan mo yung tinatawag na normal balance. Ano ba yung tinatawag nating normal balance? Ang normal balance ng isang account ay ang side kung saan ito ay nadadagdagan o nag-i-increase. For example, ang isang account na nag-i-increase sa debit, ibig sabihin nun, ang normal balance niya ay debit. At kung ang isang account ay nadadagdagan kapag siya ay kinikredit, ang ibig sabihin nun, ang normal balance niya ay credit. So again, ang normal balance ay ang side ng isang account kung saan siya nadadagdagan. Okay? So, para i-summarize ang iba't ibang uri ng account, so di ba meron tayong assets, meron tayong liabilities, equity, income, at expenses. So tatandaan natin na lahat ng assets at lahat ng expenses ay nadadagdagan kapag dinidebit natin ito. Ibig sabihin, ang normal balance ng asset at expenses ay debit.
So kung yun alam mo na, lahat ng tatlo pa alam mo na din. Kasi yung liabilities, yung equity, income or revenue, yan naman ay nadadagdagan kapag kinikredit. So ibig sabihin, ang normal balances nila ay credit. So dalawang account lang ang kailangan mong tandaan. Yung mga nasa debit, asset at expenses, normal balance nila, debit. Kapag alam mo na yon, alam mo na rin yung kabilang side. Yung tatlong nasa kabilang side, yung nasa credit side ang normal balance, yan yung equity, income, at saka liabilities. Okay? So bilang summary, tatandaan natin na ang accounting equation ay assets equal liabilities plus equity. At again, kailangan sa lahat ng pagkakataon, sa bawat transaction mo, ang lahat ng iyong asset ay dapat balanse sa pinagsamang liabilities at equity plus income minus expenses pa. Ano? At ang mga transaction mo dapat ay makakaapekto ng at least dalawang account. Kailangan may debit, may credit. Kailangan yung total ng bawat transaction na ide-debit ay balanse sa total na kani-credit. At para malaman natin kung kailan ide-debit o i-credit ang isang account, kailangan memorize natin yung mga normal balances. Again, ang asset at expenses, debit ang normal balance nila. Kaya kapag madadagdagan ng asset at expenses, dinidebit natin sila. Samantalang yung liabilities, equity at income, ang normal balance nila ay credit. Kaya kapag dadagdagan natin sila, kike-credit natin sila. So sa mga susunod na pagkakataon, kapag magre-record na tayo ng mga financial transaction, gagamitin natin yung knowledge natin sa normal balances, sa double entry system na debit at credit. So hanggang sa muli, mga ka-entrepinoy, intindihin natin ito para mas maging madali ang paggagawa natin ng mga report, pagre-record ng mga transaction na magagamit naman natin sa paggawa natin ng maayos at tamang desisyon para sa negosyo mo. Salamat sa panonood.